Hi everyone, we're gonna do a reading naman ng ating daily bread. It's September 24. Yan, daily bread natin. So, ang title natin is Living in Tents. Yan, basahin ko Growing up in Minnesota, a place known for its many beautiful lakes, I love to go camping to enjoy the wonders of God creation. Yan, habang growing in Minnesota, habang lumalaki daw siya sa Minnesota, ang isang lugar na kilala sa kanyang maraming magagandang lawa. I love to go camping to enjoy the wonders of God creation. Gusto niya daw na mag-camping para i-enjoy yung mga magagandang gawa ng nilikha ng ating Panginoon. But sleeping in a flimsy tent wasn't my favorite part of the experience. Ngunit ang pagtulog sa mga flimsy tents daw, sa mga tent, no? Parang ako, naka-tent din kami. Wasn't my favorite part of the experience. Ito ay hindi sa pinakapaborito kong parte ng aking experience. Bakit tent? Nasabi ko pares kami, pakita ko na rin sa inyo. Ayan. So, tent kasi dito, ayan, sa taas namin, kita nyo ba yan? Naka-tent din yan. Yan, kasi tumutulo din yung aming tumutulo din yung aming yung bubong sa taas, kaya nag-tent na kami para hindi kami mabasa. So pares lang kami ng nararamdaman. Yun daw yung pinaka niyang experience, hindi niya gusto, no? Especially when a rainy night and a leaking tent resulted in a soggy sleeping bag. Lalo na kapag ang mga mauulan na gabi na merong naglilik daw o tumatagas na nagre-resulta sa nagiging basa yung kanilang sleeping bags, no? Yan. I marvel to think that one of the heroes of faith spent 100 years in tent. Na mamangha daw siya na isipin na yung isang hero natin ng ating pananampalataya ay tumira ng 100 taon sa tent. Yun. When he was 75 years old, nung siya ay 75 years old, actually tanda na yun, no? Senior citizen na yun sa atin ngayon Abraham heard God's call to leave his country so the Lord could make him into a new nation. Ayan. Narinig daw ni Abraham ang tawag ng Panginoon upang iwanan ang kanyang bansa. So the Lord could make him into a new nation, para ang Panginoon ay magagawa siya ng isang bagong bansa. Ayan. Abraham obeyed, trusting that God would follow through on his promise. Sabi ganon. Si Abraham daw ay sumunod at nagtitiwala na ang Panginoon ay susunod sa kanyang mga pangako. Yan. And for the rest of his life, at sa buong buhay niya, no, until he died at 175, hanggang siya ay namatay nung 175 years old na siya. He lived away from his home country in tents. Siya ay namuhay ng malayo sa kanyang bansa at nanirahan sa mga tent o sa tents, no? We may not have the same call as Abraham did to live nomadically. Yan. Tayo ay we may not have, tayo ay marahil hindi magkakaroon ng parehas ng tawag kay Abraham na mamuhay, no? But even as we love and serve this world and the people in it, ngunit kahit na mahal at naglilingkod tayo sa ating mundo na ito at sa mga tao na naririto, we may long for a deeper experience of home. Tayo ay long for, yung parang we are aiming, parang gano'n, no? Or we are, how do you say it, parang nangangarap, no, na magkaroon pa ng mas malalim na eksperyensya ng tahanan or bahay pala, home, of being rooted here on earth.
na magiging nakatanim ba yun, rooted dito sa ating mundo, no? Like Abraham, tulad ni Abraham, when the wind whips out filmy covering or the rain soaks through. Yan. When the wind whips, yan, kung ang hangin ay nilatigo na, no? Yung filmy covering, yung ating cover, or the rain soaks through, o ang soak is nababad na, no? We can look with faith for the city to come. Maaari tayong maghanap ng pananampalataya ng ang ating city ay dumating, parang ganon. Whose architect and builder is God, ng ating arkitekto at ang tagabuo ay ang Panginoon. Yun ang sabi sa Hebrew 11 verse 1 or verse 10. Yan. And like Abraham, at tulad ni Abraham, we can find hope. Tayo ay makakahanap ng hope that God is working to renew His creation. Yan. At tayo ay makakahanap ng pag-asa na ang Panginoon ay nagtatrabaho, no, para mabago ang kanyang mga nilikha. Preparing a better country. Inihanda tayo sa mas magandang bansa, a heavenly one, makalangit, isang makalangit na to come, darating yun. So yun ang sabi. This is written by Amy Bocher Pai or Pe. So, meron pa siyang prayer sa baba, no? Lord God, aming Panginoon, you are our shelter and our foundation. We may trust you in the big things and small things. Kayo ang aming we may trust you. Kayo ang aming shelter and foundation. Pundasyon namin. Kami ay nagtitiwala sa iyo sa malalaki man o maliliit na bagay, no? God give us a solid foundation of our lives. Yan, ang ating Panginoon na binibigyan tayo ng solidong pundasyon para sa ating mga buhay, no? So, today's reading is Genesis 12 verse 4 to 9, o meron ditong maliit na caption, verse 12 to 8. Yan. Pero sa bahay nyo, pwede nyo pong basahin yung Genesis 12 verse 4 to 9, okay? So, from there, he went on towards the hills east of Bethel and pitched his tent. Ayun. Yun ang sabi dito sa Genesis. Okay, so ito, binasa ko lang yan. Translate ko to the best of my knowledge. And sana naunawaan. So, kami din ganun, no? We're living in tents pagka, ayan, nung nagkaroon ng tulo yung bubong kasi nilipad yung bubong namin ng bagyo. Yung half buo na napagawa na namin. Napagawa na actually ni Mama. The other half nilipad hanggang ngayon hindi pa namin napapagawa. So, tumutulo yun. Pinakita ko sa inyo yung tent. Yung mga boxes pinatong-patong na lang namin kasi nababasa na yung ibang gamit. Para ma-lessen yung problema. Tapos ayan, sa likod ko, ayun, makikita nyo may mga sumasalong mga balde-balde. Para may covering pa nga dito. Tinatakpan namin ng mga cover yung mga pagkain ng alaga para hindi mabasa, hindi ma-spoiled, no? Ayan. Naka-container naman yun yung mga pagkain ng alaga namin. Yun, sa gilid. Yan. So, yan, sana nakatulong sa inyo, no? Alam ko po na marami sa inyo ang naninirahan sa mga bahay na hindi maayos o bubong na hindi maayos, no? O mga faucet na hindi maayos. Yan, mga gripo natin. Pero itong mga nangyari sa atin is just pagsubok lang, no? There would come a time na darating magpapakita si Papa God para tulungan tayo sa mga bagay na pangangailangan natin. Yan, or may makakahanap ka ng trabaho, yun. Thank you, Lord, kasi kahapon. Yan, basta hindi mo na ako magkukwento. At least, hopefully, magawa natin, magampanan natin kung ano mga pinapagawa sa atin ni Papa G. Yan. Always pray to God. May problema man o wala.
ask for His help and His guidance, kasi tutulong po talaga siya at lagi siyang nasa tabi mo, akala mo lang wala siya. Kung akala mo nag-iisa ka, you're not alone. He's always with you. Kaya wag po tayong mag-iisip na inabandon na ka na o nawalan ka na ng pamilya o wala nang pakialam sa yung mga anak mo. 'Di ba? Maaaring may kapitbahay ka na mahal ka at tutulungan ka. Lagi siyang may ipapadalang tao para tulungan ka sa every needs mo. So, huwag ka made-depress and alam ko minsan kulang ang gamot, kulang ang pagkain, walang diaper, 'di ba? Walang pambaon yung bata. Yan. Dami pong problema, no, pero lahat yan challenges para siguro pagdanasan natin yung mahirap para after a while matututo din tayo na paano tumayo sa ating sarili. God would help us find a job, a stable one, and i-shower niya po yung blessings niya sa inyo. Just do your best in everything that you do and don't give up, 'di ba? Kahit ano pong pag-aalis pusta sa inyo, mistreatment, mga ginagawang hindi maganda sa inyo, nagkiselos lang po yung tao na yun sa inyo. Kaya wag po kayong mag-give up. Do not commit anything na alam niyo makakasama sa inyo. At wag niyo po sisirain yung buhay niyo. At kung nalalapit po kayo sa mga bad influences na tao, kung kaya niyo pong lumayo kayo. Kung kaya niyo pong hindi mag-spend time sa kanila, don't spend time with them. And yan, if you can commit your time to God, not just in Sunday, kung kaya po tumulong sa simbahan, tumulong po tayo, 'di ba? Not just in donation, pwedeng yung oras niyo po for the ministry. Do what is best. Huwag po kayo magtago sa bahay niyo. Kung malakas kayo, nakakagalaw kayo, wala kayong karamdaman, magsimba po kayo. Huwag kayong manatili sa bahay niyo na nakikinig lang sa amin lagi dito o sa mga sermon ng pare o pastor dyan. Go to church, pray, yan, interact with people, help them kung ano yung mga kailangan sa simbahan, kasi kailangan po ng mga workers para sa simbahan, na ating mga simbahan. Kailangan po ng mga additional yung mga sasali sa mga choir or sa music team, yan, no, kasi lagi yung ina-announce sa amin lagi ina-announce yung music team, nag-inganyo sila ng tao na papasok o sasali sa simbahan, yan. And also yung mga Sunday school teachers, yan, no. Ano pa ba? If you haven't subscribe po tayo. Please share our video sa mga loved ones nyo, di ba? Also, yun, yung Bible pala natin, ito. Ayan. Ang publisher natin is Bible League. Just in case you would be needing 100 copies, 150 copies, 500 copies, 50 copies, any volume, we can deliver it to you. You can order this Bible sa amin. Meron tayong English, easy to read version. Meron tayong easy to read, yan. Kita. And then we also have mga Tagalog, kahit ano po na Bible. Just tell us kung ano yung kailangan nyo na para ipa-donate sa mga tao. Pwede po namin isupply sa inyo, and we can even deliver kung kailangan. Kung province, we can also send it to LBC or anything. Yan. Pero kung kaya, kami mismo magdi-deliver. And then, what else? Any kind donations, kahit ano pa yan. Mapa-diaper, no? Mapa-foods, mapa-groceries, any monetary, kahit ano. We're accepting it para po sa mga kasamahan po natin sa church, yung mga nangangailangan, lalo na ibang walang pagkain, walang gatas yan, ng mga babies. Nagpapakain po kami every Sunday ng mga bata, and also our church members, yan, para po mas dumami, mag-grow tayo, no? And also to teach them, yung mga bata, ng tamang asal, how to read, how to write, how to dance, ganun po. Para bata pa lang malapit na sila sa Panginoon. So any donations na ibibigay niyo po would be highly appreciated. Maliit man yan, 'di ba? Kahit kano kaliit yan, malaking bagay po yan pag pinagsama-sama po natin.
So our GCash number is 092023422275. I'll put it down below sa details. It's Boots Melanie Ong. And any prayer requests, if you need coaching, tumatanggap na rin po kami. So text lang po kayo para we can schedule, kasi our time sometimes panggabi kami, minsan naman pang umaga. Yan. Tapos if you want Bible study sa company nyo, we're also doing that. May mga pastor po tayo. We have 3 pastor na available that can do Bible study para sa offices nyo. So, yun. So, till our next video. Ay, na pala, before I forget, we can pray na rin, no? So, follow me. Heavenly Father, I come to you today seeking healing and restoration for the sick and weary. Remove their pains and grant them healing miracles with your mighty hands. Help them to know that you don't give trials we cannot face, because we never face them alone. Through the power of your name, I destroy, cast down, shatter any stronghold that is keeping them from living complete freedom and victory in you. Calm their timid hearts and bring rest to the weary places. Sundan niyo po ako, Ama. Humihingi po ako ng tawad sa lahat ng kasalanan ko. Hindi ko na po ulitin. Pumasok po kayo sa aking puso. Gagawin ko po kayong Panginoon at tagapagligtas. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan. Salamat po sa lahat ng sumunod sa ating prayer. At pagsubaybayan niyo lang po yung ating mga videos. And i-share niyo po ito. Thank you. Ciao!